Daling ko po kayo sa ospital. Sorry po, Father. Susundin ko na po ang gusto nyo. Mag-i-empake na po ako. Pero sana, bago po ako umalis, patawarin niyo po ako. Junjun. Pakiabot mo ang rosaryo ko. Number 1, magdasal tayo. Number 2, magpapahinga ako bukas. Ikaw ang mag-asikaso ng mga appointments ko. Yan ang penance mo. Thank you, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dali. Gusto mo makausap si Father Doy? Buntis ako. Sino? Hindi ko kilala. May asawa siya. Gusto niyang ilaglag ko yung bata. Dali. Hindi alam ng parents ko. Pag nalaman niya, Daddy, papatayin niya si... June, confession to, ha? Huwag mo sasabihin kahit kanino. Di ba ako pare? Hindi confession to. Kung hindi ka nagpare, hindi nangyari sa akin to. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Alam kong nagsasabi ka ng totoo. Hindi mo kasalanan ng nangyari kay Dali. Pero baka maintriga ka pa rin. Kaya mabuti umiwas ka muna sa kanya. Siguro po dapat umalis na lang muna ako dito. Sabi ko, umiwas. Hindi tumakas. Harapin mo ito. Lutasin mo. Pero huwag kang padalos-dalos. Pag-isipan mo, ipagdasal mo. Father, tulungan niyo po si Dali. Wala po siyang ibang maaasahan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nandito tayo ngayon sa labas ng New Bilibid Prison, kung saan binitay kaninang alas 3 ng hapon ang convict na si Nonoy Cruz. Si Nonoy Cruz ay naakusahan ng isang karumal-dumal na krimeng pagnanakaw at pagpatay sa kanyang among si Rogelio Lopez noong Pebrero 1993. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay umaasa si Nonoy at ang kanyang mga kamag-anak na ipagpaliban ng Pangulo ang nakatakdang pagbitay. Payapa na ngayon sa loob at labas ng Bilibid. Ngunit patuloy pa rin ang mainit na pagtutol at ang mariing pagprotesta ng mga grupo, lalo na ng simbahan, laban sa death penalty. Minsan nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya isang maliit na bata at pinatayo niya sa kanila. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ang siyang pinakadakila. Susunduin ba kita pagkatapos ng meeting? Ano po, Ma? Gagabihin mo ako, magpipedicab na lang po ako. Anak, nahihirapan ako para sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan kung hindi ang ipagdasal ka. Tulad ng isang ina na nagsusumamo kay Jesus na iligtas ang kanyang anak sa masama. Nung una, hindi nga siya pinansin eh. Pero dahil sa pangungulit at pangungulit niya, pinagbigyan din siya. Ako din ganun. Kukulitin ko siya ng kukulitin para sa'yo. Dahil mahal kita. Pero mas higit pa dyan ang pagmamahal niya sa'yo. Narating kita, Ma. Dito ako lumaki.
Dito ko naranasan ang masasayang taon ng buhay ko. Nung seminarista pa ako, lahat ng gawin ko laging tama. Tapos, ngayong diakono na ako. Tsaka pa ako nagkakalat. Lahat ng gawin ko laging mali. Bakit nagkamali ako? Baka nagkamali kayo. Pwede baka hindi ako karapat-dapat? Junjun, hindi tayo pinili ng Diyos dahil magaling tayo. Baka kasi umasa tayo sa sarili lang natin. Remember St. Paul? 3 beses siyang nagmakaawa sa Diyos na alisin ang tinik sa laman niya. Pero 3 beses din siyang sinabihan ng Panginoon, "My grace is enough for you. For in weakness, power reaches perfection. For when I am weak, then I am strong." You feel unworthy? Dapat lang. And you should get worried the moment you think you are worthy. Remember, our calling is not about us. Rather, it is about the God who loves us in spite of ourselves, in spite of our imperfections. There is no perfect vocation, only a perfect intention and the willingness to trust and surrender ourselves. Ako, kung hindi sa awa ng Diyos, ang tagal ko na sigurong nagpatalo sa aking kahinaan. Ang tagal ko na sigurong iniwan ng pagkapare. Bakit ako nananatili? Sa awa ng Diyos, Father. Oh, ma. Sabi ko, magpipedicab na lang ako ah. Si Dali, dinala sa ospital. Buhay siya. Matuto ka nang magmaneho. Ang pare laging may emergency. Sakay! Tita Esther, anong nangyari? Natagpo siyang nakahando sa banyo. Hawak-hawak pa niya yung bote ng Lysol. Pero hindi. Imposibleng mag-suicide ang anak ko. Hindi ako makapaniwala. Ayoko. Rem, mabait na bata si Dali. Walang maipipinta sa kanya. Wala siyang problema sa bahay, sa simbahan, sa school.
Matatapos na nga ang thesis niya. Walang dahilan. Walang dahilan para... Junjun, close sa'yo si Daddy. Nakikinig siya sa'yo. Wala pa siyang nasabing may problema siya. Ang mahalaga po ay buhay si Dali. Tulungan na lang ho natin siyang magpagaling. Hayaan natin siyang magpaliwanag. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay ako sa payapang batisan. Pinagkikinawa niya ang aking kalooban. Pinapanubayan ako sa matuwid na landas. Alang-alang sa kanyang pangalan. Lumakad man ako sa lambak ng karimlan. Wala akong katatakutang masama pagkat kasama kita. Ang pamalong mo tungkod na magpapasigla sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako, pinapahira ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking baso. Buong buhay nga akong sinusundan ang kabutihang loob at pag-ibig, at sa bahay ng Panginoon ako mananahan sa lahat ng panahon. Kapuri-puri ka, poong bukal ng tanang pagbabasbas at buhay. Ikinagagalak mo ang katapatan ng mga tapat sa iyong pagmamahal. Lukuban mo kaming dumadalangin sa pagluluklok sa banal na imahen. Maipahayag ang pananalig namin upang makawangis ang inyong anak na giliw na siyang Panginoon naming nabubuhay. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bye-bye! Hello? Attorney Casas. Good morning po. Sobra na talaga. Nagkasakit tuloy si Lenny. Buti na lang, STD, hindi AIDS. Walang hiya talaga yung babayerong yan eh. Rev, we want an annulment. What's the first step? Anal? Ikaw ang una kong tinawagan para itimbre mo kay Father Toy. Pakiset mo ako ng appointment sa kanya, okay? Sasabihin ko ho. Thank you. Magpakatatag ka. Kahiyaan na ito. Dati mahal mo ko. Tapos binawi mo. Sinungaling ka. Sinaktan mo ko. Dali, minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Akala ko mag-aaral ka lang sa seminaryo. Hindi mo sinabing magpapari ka. Akala ko rin. Pero nabuo ang loob ko. Tumindi ang kapit ng bokasyon ko. Tuwag ka. Alam ko nasaktan ka. Patawarin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mas mahal ko ang Diyos. Gusto ko maging pare. Panghabang buhay. Magandang gabi po. Nananagutan mo ba ang anak ko? Tubig? Daddy! 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 Tama
Father, dumadami na kasi ang chismis sa text. Rev, pasensya na ha. Huwag kang magagalit. Pero kumakalat na kasi na ikaw yung yung kwan ni Dolly. Rev, ayaw naming maniwala pero alam mo naman dito sa parokya. Father, may alam akong Women Crisis Center para sa mga sitwasyong ganito. Rev, totoo man to o hindi, skandalo to. Baka mamidya tayo. Suggestion lang naman. Baka mas maiging lumipat na muna kayo. Hindi aalis si Junjun. Sabi ni Junjun, hindi siya ang ano ng bata. At hindi siya ang kwan ni Dali. Naniniwala ako kay Junjun. Ang dapat tanggalin dito sa parokya, chismis. Hindi ang diakono. Pag magaling na si Dali, kakausapin ko, tutulungan ko, papayuhan ko. Pati na ang kanyang mga magulang. And I strongly suggest, ganyan din ang gawin ninyo. Opo, Father. Good. Junjun, tapos na ba yung outline mo? Outline? Para sa Advent Recollection. Kui paris, non potest. Kaya pag-usayan mo, iimbitahin ko si Father Paul para ma-assess ka na. Hello? Oh, Atty. Casas. Oh, what can I do for you? Annulment? Magpapa-annul kayo? Magpapa-annul lang ang anak nyo. No, hindi, wala hong sinabi sa akin si Junjun. Hindi nabanggit. Pag-usapan ho natin. Appointment. Appointment. Go ho. Sandali ho. Ano ang convenient para sa inyo? Pasensya na ho kayo. Alam ko ho mataas yung expectations niyo sa akin. Alam ko rin ho na liwanag ang inaasahan yung manggaling sa akin. Hindi kadiliman. Noon ho, akala ko ho siguradong sigurado na ako. Pero ngayon, wala akong katiyakan sa loob ko. Kundi ang matinding pagnanais na makapaglingkod sa Diyos. Bilang isang pari, sa kabila ng mga kapalpakan ko at kahinaan. Sorry, Father.
Ewan ko kung nilalaro ba ako ng Diyos. Nasa tuwing nag-aasta akong lumilipad na parang si Superman. Napapagsak niya ako. Sa piling ng mga totoong tao. Sa piling niyo. Nabugbog sa hirap at pasakit. Mga dagok at pagsubok ng buhay. Diyos, sa piling natin. Ito raw ho ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. Ito raw ho ang Diyos na matagal na nating hinihintay. Ang Diyos na hindi lamang nanonood mula sa langit, kundi bumababa at sumasa ating piling. Ang Diyos na handang lumuha, masaktan, magdusa at mamatay upang iahon tayo sa dilim. Pasensya na ho kayo. Akala ko handang-handa na ako eh. Yung pala ho, nagsisimula pa lang ako matuto. Sana po, tulungan niyo ako maging pare. Maging isang mabuti at banal na pare. Pagdasal niyo ako. Tulad ng pagdarasal ko sa inyo.
Father. Good morning. Reverend, si Daliho nasa bahay na. Nagpapalakas na lang. Sinabi na rin po niya sa amin kung ano ang nangyari. Nagkamali po kami. Kaya naparito po kami ngayon para humingi lang ng tawad sa inyo. Okay na ho yun. Maraming salamat. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas, Father. Ryan, you are a criminal both before God and before man, and I will have you thrown in hell on both counts. And you are a wetting lord, a warlord, and a gambling lord. That's 3 counts of slander. Liar! 4 counts of slander. Hey! 5th count. Excommunication for both of you. Meron pa ba nun, Father? You want more? Brian, Lenny, usap tayo sa itas. Saan kayo pupunta? Oh, please. Tayo. Dito tayo. Tahimik ang ambience dito. Ako yung pupunta. Tignan nyo naman ito mga bonsai na ito, ha? Hindi ito kasing popular ng wedding bouquet, pero mas matibay. At ang buhay nito mas mahaba kaysa sa everlasting. Father, hindi ko masakyan eh. Parang pinipigilan yung paglaki nila. Pinipigilan. No. Pinalalakas ang buhay nila. Pang dekorasyon lang, ho? Junjun. For art. Art. Wala kasi sa curriculum ng seminaryo ang art eh. Pero, tignan nyo naman ang arrangement. Nagkalapit. Nag-uusap. Magkasama kahit na umulan o umaraw. Caritas, patience est. Junjun? Umiibig si pasensya. Love is patient. Yun! Junjun,
meron ka atang gustong sabihin sa kanila. Sa bonsai? Kay Brian at kay Lenny. Ay, oo. Yung tatanong mo. Oo. Ha? Sige Sige, bago mo tanong, kukunin ko lang yung tea. Okay. Yun, Jun? Sige pa. Question lang Kailan kayo unang nag-meet? Kasi mahilig ako sa mga love stories Alam niyo naman, bawal sa amin. So nangongolekta lang ako lahat ng mga kinakasal ko. Tinatanong ko kung ano yung love story nila. Kayong dalawa, kailan kayo nag-meet? Sa school po. College pa lang kami, mag-on na kami. 5 years na nga ho kami. 6. 5. 6. 5 at palikero ka pa rin. Sinong paniniwalaan mo? Daddy mo o ako? Okay. Tea time. Pangkalma sa sitwasyon. Father, Beatius est magis. Darequam acipere. Beatius est magis darequam acipere. Mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. Acts 20:35, Father. Very good. Father. Merry Christmas. Genuine po yan, Father. Amoy nyo, bawang na bawang yan, no? Straight from Ilocos Norte. Ibabisa niyan, Father. Hype sumipa yan. Teka, parang meron kong gusto sabihin sa akin. Parang sinabi mong aswang ako. Ano ba? Nag-exercise mo ba ako? Ano ba yan? Hindi, lifetime supply lang yan po, Father. Ikaw, ha? Oo. Ay, 3 tao nagbalot yan. Teka, paano may meron din namang Merry Christmas sa'yo? Salamat po. Yan. Buksan mo. Yan ang ginamit ko nung ordination ko. Nanay ko pa nagburda niyan. Medyo luma na. Nakunat. Tulad ko. Pasulsin mo na lang sa nanay mo. Eh, pag-asa pa yan. Oh, Father. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa'yo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ako sa wakas. May driver na rin ako. Basta ikaw, ma. All the time. Sige, anak. Start mo na. Ay, sus, Mar Joseph! Anak, ino-neutral mo muna bago mo start. Sige, start mo na. Neutral. Ayan. Okay, good. Ngayon, i-primera mo na. Dahan-dahan ang apak sa gasa, primera. Ay, anak! Naka-reverse ka, anak. Reverse yan. Ganito ang primera. Yan. Apakan. Primera yun kanina. Hindi, anak. Naka-reverse ka. Ngayon, apakan mo yung gas slowly, ha? Opo, ma. Okay, let's go. Dahan-dahan. Ay, dahan-dahan. Dahan-dahan, anak. Anak, dahan-dahan. Itimpla mo yung clutch at saka yung gas, anak. Dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan. Sensya ka na, ma. Okay lang yon. Father June. Ang libro ko. Ito. Salamat po, ma. Kasi, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo, ang pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Sa takot, masindaking mong puso, mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Nangalalanta agad eh. Kain na. Gusto ko kukain ka na kain. Sige na. Iyak ka naman ang iyak. Idaga. Kain ka na. Aking kalakal pait, kung lingid pa sa iyo, aking pagkikiloob, tuklasin mo. Di ba po, sa inyo matamis? Maasim ito. Tikman mo. Father, matamis po itong side na to. Patikim. Di ba po? Asim. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik
ang pagkatao mo ay dinidiktahan ng mali. Ang gawa mo. Fiat voluntas tus. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.